kung hindi nangyari siguro yung controversy, kung hindi ako na-dethrone at hindi ako na-reinstate, parang wala, normal lang din ako na kandidata na hindi magiging interesado yung Miss Universe organization na alamin kung anong klaseng buhay meron ako, anong klaseng pamilya meron ako, anong klaseng pinagdaanan meron ako. Kasi ang dami-dami po, 83 countries, wala kang time na isa-isahin itong mga babaeng ito kung anong pagkatao meron sila. Pero meron kayong preliminary, kumbaga, There was a question and preliminary. answer. Opo. At ganun rin ba katindi yung mga tanong nila? Sa preliminary, sobrang enjoy lang. Bakit? Kasi po, there were siguro 6 to 8 judges, hati-hati sila, parang panel interview. Yung mga tinanong nila sa akin about my childhood experiences, about totoo ba na ganito yung bahay nyo, totoo ba na wala daw kayong kuryente ng hanggang ganitong month, parang ganon. And I was very comfortable na sagutin yung mga tanong nila. Kasi normally yun naman talagang tinatanong sa akin. So parang kwentuhan lang kami, parang friend lang, parang ganito po, na normal lang na conversation. That's why nag-enjoy talaga yung mga judges at ako rin, parang komportable ako sa mga sagot na binibigay ko. Yung mga panahon na yon, mag-isa ka lang, kaharap ng mga judges. Yes. At in a different atmosphere, parang nagkwekwentuhan lamang kayo. Ano ang mga tanong dun sa mga panahon na yon, ang medyo nakikita mong nahihirapan ka sumagot? Meron na bang mga tanong na medyo mag-iisip ka muna at ilalagay mo yung perspektibo mo para sigurado sa sagot? Or, well, sa iba pong, or sagot ka lang ng sa sagot? iba pong candidates, meron daw sa kanilang mga tanong na parang out of the blue, bagla na lang tinanong yun. Pero sa part ko po, parang walang every itinanong question, sa'yo? wala. Parang normal lang. Bakit daw journalism yung kinuha kong course? Oo, bakit? Ewan ko po, gusto ko talaga. Oo, Tsaka okay. yung sister ko kasi, journalism din yung kinuha niyang course. So parang nilolook up ko siya as ate, na sumasali din siya ng pageant before. So idol, kinuha ko talaga yung course. Okay. And gusto ko rin talaga. And yung tinanong nila about my childhood experiences, na totoo nga daw ba na yung bahay namin nasa palayan. So naka-develop ka ng best friend among the parang beauty ganon. contestants? Oo. Sino ang best si friend Miss mo? Malaysia was my best friend. Kasi she was my roommate. And parang siguro yung personality niya almost the same nung sa akin. Kasi siguro yung pagpapalaki din ng parents niya sa kanya, yung perspective namin almost the same. Parang pag may tinitingnan kaming mga kandidata na parang kakaiba, nagtitinginan na lang kami. Parang alam na namin kung anong gusto naming sabihin. So, yun po. She was very good. Okay. She was very Doon nice. sa mga pagkakataon na yun na magkasama kayo ni Miss Malaysia, ano ang konsepto ng beauty pageant sa kanila? Pareho rin ang mga mechanics? Pareho rin ang dinaanan niya sa Malaysia? Do you talk about what you went through, Yes, in other words? of course. In your own Nakwento ko sa particular kanya country? kung ano rin yung nangyari sa akin. Nakwento niya rin sa akin na parang may ibang candidates nga na hindi ina-expect ata na siya yung mananalo. Pero she was very determined din talaga. And that was her first pageant. Miss Malaysia is her first pageant. And Miss Universe is her first international pageant. So, almost parehas kami. Na first namin yung Miss Universe na international pageant. So, may mga bagay na hindi pa siya masyadong alam, na parang hindi niya ata alam na yung preliminaries. Lahat ng candidates rarampa. And hindi niya alam na sa coronation night, yung top 50 na lang yung rarampa sa stage. Parang yung parents niya in-invite niya sa coronation night na lang, hindi niya in-invite lang sa preliminaries. Sabi ko, kailangan mo silang i-invite kasi isa-isa tayo lalakad. So, yun, in-invite niya yung family niya, nagkwentuhan sila na ito pala mother, ito pala yung isa-isa kami lalakad at mapapanood nyo kami. Kasi for example, hindi ka makasama sa top 15, hindi ka na mapapanood ng pamilya mo na nalalakad sa swimsuit, sa gown. Masasayaw ka na lang, parang sa back-up na lang nung mga nanalo. So, sabi niya, kailangan pala i-invite ko yung family ko. Parang marami talaga siya natutunan, like, during the duration of Okay, the ngayon pageant. na ikaw ay fourth runner-up na, nakikita mo ba ang halaga in this day and age ng isang beauty pageant? Ay, opo. As small as Miss Bicolandia or Miss Bato, Totoo or as po. big as Miss Universe, may halaga ba itong binibigay? Sobra. Anong halaga Well, nakikita mo? ako, personally, since nag-start ako sa smallest pageant siguro Miss na Bato. Miss Bato. Yung smallest pageant na nasalihan ko. Parang, kasi yung camaraderie sa mga kandidata, yung tamang pakikisama, siguro kung hindi po ako sumali ng mga pageants nung nasa Bicol pa lang ako, parang hindi ko alam how to act
pag nandoon ka na sa Miss Universe, parang nangangapa ka. In other words, parang Ano ang ganon. importanteng aspeto ng pakikipagkaibigan sa mga ibang contestant? Unang-una, hindi marunong mag-English, o Iba yung- kakaibang kultura Totoo altogether. Ano ang importante sa pakikisama? Sabi o nga sa po, samahan ninyo? sabi po sa amin sa Miss Universe, ng Miss Universe Organization, parang Miss Universe daw or beauty pageants, parang katulad din ng United Nations. Parang hindi ka makakapagsama-sama ng 83 countries na walang reason, walang purpose. And they are very thankful na because of Miss Universe or because of beauty pageants, na pagsasama-sama tong lahat ng countries na to, na minsan may countries na magkakaaway, pero pagdating sa beauty pageant, hindi mo alam si ganito at saka si ganito, magkaibigan pala. So it's something na kahit hindi masyado marunong mag-English yung isang country, yung isang kandidata, nakakapag-communicate ka sa kanya, tawanan lang kayo ng tawanan, minsan nagtuturoan kayo ng language, paano sabihin sa inyo na ganito, paano sabihin ang I love you sa inyo, paano sabihin ang hello sa country nyo. Parang because of beauty pageants, namumold siguro or nagkakaroon ng friendship among these countries. Never mo naisip na ito ay ang sinasabi ng mga ibang kababaihan dyan na exploitation No, of no, the never. body? Hindi mo nararamdaman yon na Siguro po ginagamit depende. ang iyong katawan para mag-promote ng kagandahan o ng mga produkto eventually. Hindi ba ganon? Siguro po depende yun sa kandidata. Ako personally, sabi ko kung siguro provoke ka or nagbibigay ka ng mali siya sa ibang tao or sa ginagawa mo, definitely ganun din ang iisipin nila sa'yo. Pero if you treat yourself or you treat your body as something holy na binigay sa'yo ng Panginoon na dapat mong i-treat ng may respeto, definitely i-treat ka din ng mga tao with respect. Kasi yun ang pinapakita mo eh. Yun yung pinoproject mo sa kanila na ikaw yun eh. Na yung paggamit mo Oo. bilang beauty contestant. Ng katawan mo as something na respetado ka. So, para sa akin po, hindi malaswa or hindi bastos yung pagsusuot ng two-piece or ng swimsuit sa entablado. Parang, iba yun eh. Iba kasi ang treatment ng kada kandidata sa sarili nila, sa katawan nila. So, ako po personally, parang ginagawa ko ito kasi alam ko na hindi ito masama, hindi ito nakakasama sa akin. Well, in fact, actually because of beauty pageants, ang dami-daming tao na, ang daming Pilipino na nanonood ng beauty pageant. Ang daming tao na nakalimot na dahil merong nangyaring tragedy sa Philippines because of beauty pageant, parang holiday. Parang walang tao sa street because they want to watch beauty pageant. And at the same time, parang nawala sa isip nila na nagluluksa pala tayo ngayon. Parang ang lungkot-lungkot pala natin ngayon. At least nakapagbigay po tayo ng, alam mo yun, ngiti, parang kasiyahan sa mga tao. And that is because of beauty pageant. Well, sa akin po walang masama at parang hindi dapat natin i-treat yung beauty pageant as something na nakaka-exploit ng mga babae. The final stretch of Talkback in a moment. Stay with us, please. Congratulations, ang galing-galing mo. Proud kami sa'yo. At ako isang Bicolano, I'm from Bicol, so we are proud na galing ka sa Bicol at nakarating ka sa top 5. Para sa akin, major winner talaga siya. We make us very proud. Pilipinas, go, go. Thank you, Venusra. Marunong siya at saka kahanga-hanga naman siya. Kaya dapat lang siyang manalo. Natutuwa ako sa kanya, para sa kanya. Sana maging ehemplo sa ibang mga ganung timpalak. Okay, ito na yung
portion na tatanungin natin ang iyong mga plano. Pero bago ko tanungin yung plano mo, maraming nagtatanong, meron ka bang boyfriend? Wala po, hala. Ang dami talagang nagtatanong, pero ang dami na po hindi naniniwala. Wala po talaga kang akong boyfriend. Opo. Nung naging Miss Universe ka, may binibining Pilipinas Universe, walang naglakas loob? May boyfriend ka nung that time? Wala po. So walang lumigaw sa'yo? Walang Almost nagpadala ng more than mga 3 years. bulaklak? Wala po. Bakit? I don't know. I have no idea. Siguro hindi ko po alam kung na-intimidate sila or ano, pero hindi ko rin po alam or wala lang talaga. Wala lang talaga, pero naghahanap ka naman, baka Hindi po ako naghahanap. Siguro nag-aantay lang. nag-aantay. Okay, so that's good. So, paano kailangan yung lalaki kasing tangkad mo? Hindi naman po kailangan. So, anong height Kung pwede? siguro matangkad, bonus na lang yon. Pero hindi naman siguro requirement na kailangan matangkad. Ikaw ay 5'9", tapos Apo. pag alang inches lang Naka-heels yung ako ng heels 4 ng or 4 5. inches, so mga 6'2 ka. So, kailangan at least mga 5'10", pwede na. Okay lang po. Okay lang. Pero kung mga So, 5'7", okay mag-alligator- lang. Okay na rin. Alligator shoes ang tawag namin doon. Elevator shoes. Ganon rin. Okay, so plano mo. Ano mga plano mo ngayon sa mga susunod? You have to do all of the duties and responsibilities, Yes, di ba? definitely. For Meron 1.5 ka bang obligasyon years. as fourth runner-up or just as Binibining Pilipinas Universe? As Binibining Pilipinas Okay. Universe, nakakontrata po ako sa kanila ng 1.5 years. And definitely kung ano man yung mga responsibilities na dapat kong gawin sa kanila, kailangan kong tapusin yon within that Okay. frame. Okay. And ang Binibining Pilipinas naman po, hindi nila ako like pinipigilan to, like for example, interview dito, project dito. Okay lang po yun. Pwede kang maging artista? Pwede kang bigyan ng pelikula? Pwede Siguro kang po. magtrabaho sa isang television network? Siguro po. Pwedeng ganun. Pero hindi ko lang po sure. Pero definitely kailangan dumaan po ito sa Binibining Pilipinas. Okay. Yung pinakagusto mong gawin, kung ikaw ay hindi nanalo at ikaw ay magpapatuloy sa iyong karera being a journalist, would you have applied for a job or magsusulat ka sa dyaryo? Anong gusto Gusto mong ko mangyari? po, actually before nag-edit po ako ng newspaper sa DENR Region 5. Before po ako sumali ng Binibining Pilipinas. Gumagawa ako ng layout ng mga, yung, kasi ano po. Newsletter? Yes, yung mga ganon. Opo. Meron ka ng experience. Opo. Okay, so yun ay hindi mo muna haharapin because you have to do the... Yes. Is there anything in particular na gusto mong gawin apart from journalism and apart from fulfilling your task? Meron ka pang ibang gustong gusto ko gawin? pong- Mag-travel? O... I love to travel. Oo. Actually, first time ko po to na makalabas ng bansa. Since wala nga akong passport, first time ko makarating ng USA, ng iba-ibang state doon. Parang, ang ganda pala at ang sarap pala na mag-travel. Siguro kung bibigyan ako ng chance at pagkakataon na, alam niyo po, makalabas ulit ng bansa, I would love to. Would you like to go back to your birthplace? Definitely! Sa Doha? Opo. Actually, hindi ko alam kung anong klaseng culture meron sila, anong klaseng merong tao, mga, alam niyo yung pag-uugali ng mga tao meron doon. Pero, given the chance, gusto ko po rin po talaga. Parang, actually, gusto ko rin pumunta ng India since my father is Indian. Parang, gusto kong malaman kung ano bang pagkain meron sila, ano bang klaseng tao meron ang bansang ito. At least, makaka-relate ka since, alam niyo po yun, parang yung father ko is Indian. So, nung nakita mo ang pamamaraan ng pag-stage ng Binibining Pilipinas, dito sa Pilipinas, at pag-stage ng Miss Universe, meron bang kakaibahan sa pamamaraan ng pag-stage o mas marami lang silang pera? Actually, Ano ang, kung meron kang gustong baguhin sa pamamaraan ng mga beauty pageants dito sa Pilipinas na sinalihan mo at saka doon sa Miss Universe, pwede bang merong mas mapabuti pa sa mga kasi po pamamaraan? ang Binibining Pilipinas and most of the beauty pageants here in the Philippines, parang pattern din sa kung anong meron ang Miss Universe. Parang almost the same eh. Ibibilit kayo for how many months or how many weeks. Tapos lahat ng activities gagawin. Tapos yung may preliminaries, doon pipiliin kung ilang top 15 or top 10. Tapos i-announce sa pageant. And then there is question and answer. Parang parehas lang po talaga. Kung ikaw ang nagme-may-ari
ng franchise ng Binibining Wow! Pilipinas o ng Miss Universe. Nakilala mo ba si Donald Trump? Opo. Talaga? Sobrang intelihente niya. Intelihente. So, Sobra. nakapag-usap kayo Opo. at... Parang ang dami niyang alam about sa Philippines. And for example, ikaw, Miss Philippines, kaharap ka niya. Miss Korea, kaharap ka niya. Ang dami niyang sinasabi tungkol sa bansa mo na parang, wow, alam niya pala to. Wow, ang galing niya. Sobra So, nung po. kausap mo si Donald Trump, ano naman aspeto ng Pilipinas ang Actually, yung... kinuwento niya, yung hostage crisis? Hindi naman. po, hindi Oo. po. Parang ano lang,